Tawag na salatul ghaib. Yung sala para sa wala doon sa lugar. Halimbawa, namatay yung kaibigan mo, nanay mo, tapos malayo ka, pwede kang magsala ng salatul ghaib. At yun ay ginawa mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung namatay sino? Yung pinuno, yung hari sa Habasha. Ano pangalan niya? Ha? Si Najashi. Najashi. Ang Habasha, tinatawag ngayon na Ethiopia. Okay? So, nung namatay siya, at nalaman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na namatay siya, ay nagsalatul ghaib ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at yung kanyang mga sahaba. Okay? Ngayon, ang tanong naman dito, paano yung isang babae kapag siya ay nalaglagan ng anak? Halimbawa, sabihin natin 5 buwan o 4 na buwan yung kanyang dinadala, tapos ito siya ay nalaglagan. So yung bata na yun, anong gagawin doon? Sasalahan ba siya o hindi? Salahan o hindi? Okay. Kapag umabot na ng 4, kaagsaw, pwede na siya salahan. Pero kapag hindi umabot ng 4 months, ay hindi na siya sasalahan. Ito yung sa madhab ng Hanabila. Okay. Sa mga kababaihan, okay? So dito, sunna na kailangan madaliin yung pag-aasikaso sa patay. At hindi siya pwedeng i-delay ng ilang oras? Kailangan sikapin na hindi siya umabot ng 24 hours. Okay? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya tayo na asri'u bil janazah. So, kailangan magmadali pagdating sa paglilibing. So, pinapahintulutan ba yung kababaihan na sumama sa paglibing? So, hindi pinapahintulutan. Bakit? Anong hikma? Anong dahilan kung bakit hindi pinapahintulutan yung babae sumama sa libingan? Ha? At saka iniwasan doon yung paghalo-halo ng mga kalalakihan. Ikhtilaf. Yung mixing doon ng mga kalalakihan at kababaihan. Di ba minsan sa sobrang zahma, sobrang daming tao, minsan nakakaipit-ipitan na doon. Okay? So yung babae, naiipit na doon minsan. Okay? So, sunod na rin sa paghukay, kailangan sikapin na malalim yung hukay. Hindi yung mababaw lang. Para ka lang naglibing ng kung ano-anong hayop dyan. So, bakit kailangan malalim? Anong hikma doon, dahilan? Para hindi siya agad maamoy ng mga aso at hukahin. Kasi kapag naamoy yan ng mga hayop, huhukahin yan nila. So, kailangan, huwag rin yung masyadong malalim ng gusto. Sakto lang. Huwag din yung masyadong malalim. Okay? Baka hindi na makaakit yung mga nag-ukay dun sa baba. Okay? So, yung tinatawag na lahad, yung sa libingan, mas maganda na mayroon siyang lahad, yung parang space doon. Diba? Doon siya ilalagay. Okay? Meron naman iba sa gitna. At yung libingan, mas, di ba, yung ito halimbawa, yung pantay ng lupa,
Sikapin na medyo mataas siya ng lagyan ng parang tumpok. Kita niyo minsan merong tumpok, tapos para yun ay palatandaan na meron doong nakalibing. Okay? So, mustahab din na kapag natapos ng ilibing siya, nalagyan na ng kwan, anong gagawin? Tatayo doon yung mga Muslim at magdudua sila para sa patay. Okay? So, ipagdudua niya na sana patawarin siya ng Allah at padaliin sa kanya yung katanungan doon sa libingan. Okay? Kasi yung mga katanungan sa libingan ay mahirap yun. Okay? Paano naman yung mga tao nagbabasa ng Quran doon sa libingan? Kasi right after nakita ko personally, after nila maglibing, magbasa sila doon ng Surah Al-Fatiha, Yasin, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah Al-Nas. Meron mga nagbabasa ng ganon. Ano ba ang hatol mo sa Islam? Yun ay? Ang dami palang mufti dito. Yun ay? Bid'ah. Bakit? Kasi hindi naman ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? At yung pagbabasa ng na yun, la yanfa', hindi na yun makakabigay, hindi na makakatulong sa kanya eh. Hindi niya na rin yung maririnig. Hindi niya rin maririnig. Dito sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum was'alu lahu ath-thabat fa innahu al-an yus'al. Sabi ng Propeta Muhammad, istaghfiru li akhikum. Humingi kayo ng kapatawaran para sa inyong kapatid na namatay, was'alu lahu ath-thabat. At dalangin niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin siyang matatag at matibay doon sa libingan. Bakit? فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ. Kapag tayo ay aalis na, babalik na yung roh, yung kaluluwa ng tao doon. At mararamdaman niya yung pag-alis ng mga tao mula sa kanyang libingan. At darating na yung dalawang anghel, malaik. Sino? Si Nakir at si Munkar. At tatanungin niya tayo doon, man rabbuk? Ma dinuk? Man nabiyuk? So itatanong sa iyo doon ng mga anghel na ito. Ito, tandaan natin, haram, pinagbabawal sa Islam yung paglagay ng bahay, structure doon sa libingan. So katulad ng mga non-Muslim na nilalagyan nila ng parang nicho ba yun? Wala. Okay. So yung iba ginagawa niya pa talaga ng bahay. Meron pa talaga, masya Allah, yung atip niya, napakaganda ng kwan. Hindi lang yung yero, yung may gandang klase ng di ba? Maganda pa si yero. So yun yung kinakabit nila doon at nilalagay nila doon. At yung problema rin, subhanallah, makikita mo, nakatayos pa talaga yan. Di ba? Nakatayos pa. Ito po ay pinagbabawal po ito sa Islam. Okay? Dito, pwedeng gawin ng isang mananampalataya. Okay? Gayon din, ipinagbabawal din sa Islam yung paglagay ng mga ilaw. Subhanallah, ako narinig ko rin at actually ito ay sabihin sa mga kamag-anak. Subhanallah, hadahumullah. Naglagay sila doon ng ilaw para daw hindi daw madiliman. Yung parang palyatot, sabi nila, yung mga nabibili na may gaas, di ba? Nilagyan doon ng ilaw, ganun. Sabi nila para hindi daw madiliman. Subhanallah. So yun ay hindi yung pinapaintulutan sa Islam. Kahit lagyan mo yun doon, kung hindi naman nagsasala yung tao doon sa libingan, hindi nagsasala, walang nur, walang liwanag doon sa kanya sa libingan niya. Okay? Ito, tandaan din natin, hindi natin pwede pinagbabawal din sa Islam yung tapakan at upuan yung mga pinaglibingan. Kasi yung iba sa atin, walang pakialam eh. Sabi na, okay lang naman, malayo naman yan kasi sa ilalim pa yan. So sa Islam, hindi. Yung ibabaw niya, hindi natin pwedeng apakan, hindi natin pwedeng upuan. Okay? Kasi iba walang pakialam. Okay?
Okay, okay. Pagdating naman sa pagbisita sa libingan, meron dito mga alituntunin. Okay? Ahkamu ta'ziyati wa ziyarati al-qubur. Okay? Tusannu ta'ziyat al-musabi bil mayyit. So, sunnah na tayo ay bumisita sa namatayan. Sunnah tayo bumisita. Ang tanong dito, kasama rin ba dito yung non-Muslim? Siyempre tayo may mga kaibigan tayo, kamag-anak ng non-Muslim. Pag namatay sila, pwede ba tayong bumisita, pumunta doon sa kanila? Yes. At sabihin nakikiramay kami? Pwede ba yon? Yes. Si Brother Ali Ibi kaya? Alam niya kaya? Ano kaya, pwede ba yun sa Islam? Pinapahintulutan po yun sa Islam. Okay? Kapag meron tayong kamag-anak na namatay, ay sunnah na bisitahin natin sila kahit hindi sila Muslim. Okay? At tayo ay magpaabot ng pakikiramay sa kanila. Okay? So, pwede natin silang payuhan na magsabar, magsabar sila sa dito doon sa kanilang pagsubok na dumating sa kanila. Okay. Gayun din, kapag tayo ay pupunta sa mga namatayan, sikapin natin na huwag tayong ayuwasan. Sikapin natin kapag tayo bibisita na hindi tayo makikain sa kanila. Bagkus tayo yung, sa Islam, tayo mismo yung magdala ng pagkain sa kanila. Bakit? Kasi sila, abala sila. At nandoon yung kalungkutan sa kanila. Di ba? Bakit mo pa ipagluluto yung taong nandoon yung kalungkutan sa kanilang mga pan? Pero relax, ngayon sa panahon natin, kung sino pa yung namatayan, sila pa yung naghahanda. At naging mas abala, sobra. Di ba? Ang nangyari, magkatay pa ng baka, kambing. Di ba? Subhanallah. So, baliktad. So, tayo, alam natin, ay tayo yung dapat magbigay ng sadaka sa namatayan. Di ba? Bigay tulong sa kanila. Okay? Hindi yung nangyayari, sino yung namatayan, siya pa yung magbibigay sa mga nag-asikaso doon sa ito yung Assalamualaikum. Tapos meron ng sobre, meron nakatiklop-tiklop na 500, 1,000, 2,000, di ba? Subhanallah. At yung iba, lil-asaf, shilin, ginagawang business yung ganito. Ayadan billah. Okay? Tayo tumutulong tayo sa namatayan bilang sadaka sa kanila. Huwag tayo maghangad na hindi ako binigyan na pakahirap ako nagpaligo ng patay. Di ba? Nagtulong ako doon ng bukay, pawis na pawis kami. Nasugatan ba ako doon sa di ba? Tayo, yun ay natin, natulong natin sa kanila. At inshallah, yung ganun para ay ibibigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ta'ala, at iba pa ay banggitin natin inshallah sa mga susunod na araw bi'idhnillah subhanahu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته